sa last x-ray niya, mas lumala na yung ngayon niya. Yung spine niya, nagka-inward, ano na tayo, folding. So, more on, ano siya, ang term is lordosis. So, nagka-curve na kumbaga, which is not good. Kasi sa... Hello mga Kabarako family, good day po sa ating lahat. Ayan po, nandito po kami ngayon ni Shelo sa vet para po sa panibagong pa-check up po namin sa kanya dahil po kagabi po meron po siyang mga irregular na mga kilos. Kaya kailangan po namin siya pa-check up ngayon para malaman po namin kung ano po yung sintomas, kung ano po yung kanyang nararamdaman. And kami po ay papasok na po sa loob para po sa ma-assist na po kami. Yan. Papalop na lang po kayo mamaya sa inyo para po malaman natin kung ano po yung mga resulta na gagawin po kay Shelo. Ayan, ayan po si Shelo. Maraming po salamat. Tapos po siya nagsuka. Siguro mga 3-4 mga ganun. Ano ka nung binaba pala ng weight niya po? Oo nga eh. 120. Kailan nagsimula po yung vomiting? Kagabi lang po. 3 to 4 times po, no? Yun. Ang concern kasi natin dito, upon checking, nireview ko yung past na blood test niya. So, mapapansin nyo, yung sa result mo kanya is mataas yung ALT, which is generally, ano din siya sa bones. Kasi ang normal is supposedly hanggang 150 lang. Yung sa kanya nasa more than 2,000, which is not good. Discuss sa inyo last time ni Doc RJ, generally hindi siya okay. It's either yung sa rickets kasi niya. Rickets, di ba, para siya yung sakit ng sa buto kapag bata po. So, kaya siya nagfo-folding yung buto niyo. Tapos, the other problem pa is yung inbreeding. So, generally, parang siyang special dog po eh. So, parang ma-compare natin siya sa parang special child. So, malamang more on metabolic yung problem natin talaga po sa kanya. So, based dito sa result niya kasi generally, hindi talaga okay. Plus, mababa yung calcium niya last time. Although, yung sa CBC niya, malaki naman yung in-improve compared nung last visit niyo. Kasi from super baba na hematocrit niya, last visit nyo, nag-23 naman. Pero, since metabolic yung problem natin, medyo alalay talaga po tayo sa kanya. So, pwedeng di siya totally maging okay kasi parang more internal talaga yung problem niya po eh. So, yun yung concern natin. Ang ano na lang natin ngayon is, ba't nagsusuka? Nagtamlay kumain po? Tumumlay kumain. Kailan pa po? Kan lang din. Kanina lang din papakainin namin. Kanina lang, hindi ano. Pero kagabi kumakain pa po? Kagabi kumakain pa siya. Tapos, madalas, para siya lagi matamlay. Tsaka yung paa niya, hindi niya na talaga, gano'n na talaga yung kanya. Yung sa paa kasi wala na talaga tayong magagawa kumbaga. Kasi more on ano na yan eh, dahil sa inbreeding. Pero okay na po siyang kabitan ng wheelchair kung sakali. Pwede naman po. Pero sa ngayon, mag-focus muna tayo sa bakit siya nagsusuka po. Okay. So, baka wait lang. Sige po. Siya yung parvo survivor, di ba? Pero wala pa silang vaccine, no? Oo, hindi pa na-umpisa mag-vaccine eh. Dahil nung mga time na papabaksin siya, masama pa rin yung pakiramdam niya. Yung mga kapatid niya, kamusta? Okay naman po. Siya lang talaga? Siya lang talaga yung nag-iisang Hindi siya nagngangat-ngat po? Minsan, nagngangat-ngat yung sa cage niya, parang nilalaro-laro niya yan. Yung after siya maturukan ni Doc RJ nung Dico Medrol, kamusta siya last time po? After yun, hindi na rin siya masyado nakakalakad eh. Mga ilang days, hindi ganun na rin. Ganun din. Pa-x-ray ko lang, sir. Sige pa. Check ko lang kamusta kung may something na sa intestines. Okay. Tsaka yung sa puso, baka pwede na rin. Yung kung ano yung pwedeng i-kuhan sa kanya lahat. Kung sa heart niya, para ma-check din natin yung heart niya. Sige po, idadami na. X-ray ako. Buong katawan na. Sa heart. Wait lang, Dok. Tapusin ko lang. Yung pang stethoscope. Stethoscope. Yung kulay gray na stethoscope. Kasi kagabi nababalisa rin kami dahil paikot-ikot siya sa higaan.
Dati pag iihiga, nakakatayo pa ng konti. Ngayon, wala na. Hindi na. Wala na talaga. Nakaupo na lang. Pero medyo malaki yung sag niya eh. O, yun nga ang isang kinukuhan ko. Ang kinukuhan ko naman, baka ako dahil doon sa curve ng kanya, spinal, kaya baka ako lumaki. Sige, pa-x-ray muna. Okay lang, ipasigi-sigan ko. Sige po, okay na. Yung compre na lang po. Para may Okay na po, kahit anong test yung gawin natin para lang makatrace natin. Ito na. Yan. Ang hilang niya. Julianne Malvar, perchance, cashier. Ano? Mike, so far, ito yung sa kanya po. So, compared dun sa last x-ray niya, mas lumala na yung ngayon niya. Yung spine niya, nagka-inward, ano na tayo, folding. So, more on, ano siya, ang term is lordosis. So, nagka-curve na kumbaga, which is not good. Kasi somewhat, usually, naapektuhan din talaga yung pagdumi, pag-ihi. Nakikita niyo namang nakakainit din. May tanong pala ako, nagpipilat niyo ba siya sa araw? Sige, mga 10 minutes. May minsan, madalas. Sige. Tapos, hindi naman siya nagangat-ngat ng kung ano-ano, no? Hindi May naman, mga no. puti-puti tayo. Anong pinapakain niyo madalas? Baka yan yung itlog pugo na kasi nung kagabi pinakain namin sa itlog ng pugo. Ang pugo, ang egg kasi hindi siya usually dapat visible po. Usually pag ganito, bones, kaya mapapasin niyo pa kung Nung nakaraan, binigyan ko siya ng pinakain ko siya ng yung buto ng Okay, sige. So far, ito kasi mahangin na. Although hindi pa siya yung sasabihin natin na kailangan tusukin, pwede siya munang i-Kremil S. Papabiling ko na lang po kayo. So, parang anti-bloating lang. So, kabag, kumbaga kinakabag. may mga hangin-hangin na kasi tayo. Kaya lang pwede na apektuhan kasi nitong buto niya. Tapos mapapasin niya, yung buto niya, hindi na talaga halos maano yung formation. Opo. Tapos ito pa rin yung sa ano niya po. Ganun pa rin. Opo. So far heart niya, pero kasi ito medyo mahirap sukatin yung vertebral heart score kasi yung
spine niya, hindi ganun kaganda yung ano po, positioning. So, usually dito kasi natin yan binibase para susukatin po. Yun, oh. Pero halatang hindi na talaga okay yung ano niya po. Ang ano ko na lang, since nagsusuka siya, ito pala yung CBC cam niya. So, pakita ko na lang po. So, tumaas bigla. Ito yung una, pangalawa, yung last visit nyo, tapos yung ngayon niya. So, tumaas bigla po yung ating white blood cells. So, usually pag tumataas to, it's either infection or inflammatory response ng katawan po. Then, anemic pa rin siya, pero compared last time, from 18, naging 23.5, ngayon nasa 25.3. So, improving naman, pero still anemic pa rin po siya. Tapos, yung platelets niya, ay nasa normal level pa rin naman po. Although, somewhat may pagka-iron deficiency siya, pero tumataas na rin naman po. So, from 51.9, nasa 52.8 na ngayon. Okay? Tapos, yung kanya chemistry naman, so, somewhat nag-improve naman. So, yung total protein niya, mababa pa rin. So, total protein bumababa usually pag dehydrated, mga ganyan po. Albumin niya, yun, kasi nagsusuka rin po siya sa ngayon eh. So, since may protein losing ano tayo, so, pwede talaga siyang bumaba din po. So, globulin, ganun pa din, mababa po. Pero compared dun sa mga values niya last time, mas closer na tayo sa normal values po. Then, yung total bilirubin, medyo tumaas po tayo compared last time. So, total bilirubin usually nangyayari kapag may destruction tayo ng red blood cells, which is yun yung ano, kaya kasi anemic po siya, diba? So, possible nagkakaroon ng destruction, kaya tumataas si total bilirubin po. Tapos, yung kanyang ALP, from 2,000 plus, ngayon nasa 673. Anong liver supplement iniinom niya? Wala pa naman. Wala. Sige, magpapabigay na lang din po ako, ha? So, ALP yung parang somewhat liver, sa bones din. So, yun. Tapos, cholesterol, somewhat medyo mababa. So, sige, liver supplement tayo. Then, calcium niya from last time, 8.3 po tayo ngayon. Hindi ko mabasa yung last time. Pero sige, mababa pa rin. Tapos yung kanyang phosphorus din po, medyo mababa po. So magpapasupplement na lang din ako. Pero given na nagsusuka siya, I think mas better sana is yung Sub-Q. Ibabalik ko muna si Sub-Q at least for today po, ha? So ano yung mga laman ng Sub-Q natin? Kasi yung quotation. So yung ginawa natin, paalis ko na lang yung consult. CBC, tas compre po, X-ray, Metok, yung para sa pagsusuka, amylase is vitamins, amino acid, Septo is parang antibiotic lang kasi mataas yung ating white blood cells po. Tapos fluid set po, so minus 400, 5.4 po yung total. Tapos 600 per day siya, ha? Pero yun, yung bones niya mukhang mas lumalala na po talaga. Pero kasi, in terms of sa bones talaga, medyo wala tayong magagawa na po. Kasi kung ordinary rickets lang siya, may mga cases before ng rickets na bilan mo lang sa araw, nag-i-improve na. So, ito, maraming factor kasi yung inbreeding, medyo malaki rin yung naging role, kumbaga dun sa formation ng bones niya. So, ngayon, para siyang lumalabas na unti-unti yung mga disabilities, kumbaga, yung disadvantage ng inbreeding po. Okay? Pero, ang goal muna natin is stabilize po siya. Yung tanong nyo dun sa wheelchair, pwede na kayo magpagawa. But the problem here is since maliit pa siya masyado, possible kasi baka malakihan niya rin. Pero kung gusto niyo na siyang bigyan ng support, pwede naman kayo mag-opt na dun sa ano. Pero sa ngayon, i-treat muna natin na mapababa yung infection niya at makontrol yung vomiting para more on focus na lang muna tayo dun sa welfare niya din po afterwards. Okay? Sige po. Yung sa kanya, yung sa parvo niya, ano din po bintas? Ay, hindi. Nag-parvo na siya before eh. So, mataas naman yung chance na hindi na siya umulit. Kasi somewhat, may immunity na dapat siya against dun sa parvo po. Although, wala pa siyang vaccine po. So, may production na siya ng antibodies against parvo po eh. So, yun dapat hindi na siya uulit kumbaga po. Okay? Sige po. Ano ko na lang ha pa? Sabi ko na po siya. Okay? Sige siya po.
Konti na lang. Solid ang gupitan ni Ice. Ako gusto ulit to bago magpagupit. Yan si bossing mo. Panawasan. Tapos na. Ha?